Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagan, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Nasusuka, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailanpaman. Mabilis umaapaw, kagandahang loob sa amin ng lipas. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Magayong iyak. Manadagitang namin na magkumagita. Diyos mi nga makapanguhatang namin, masanto nga Diyos, minaggalalo, nirulay ka afu, nga awan to kagitang marayarayaw ka. Lord, magbalabalo kami mana afu, sikaw Lord, inangamful mana Lord, tani kami sa ngawing afugan,
Tapian na imi ka Lord man afu dayarayawang iyo do Lord God ingaga mo afu. Ni kami Lord nga magtarad day kari Lord to Espiritu Santo mangiro Lord God tandi kami. Napakuman na kami Lord ngaming afu to nakaliwa kami Lord nikaw. Tapian na may kunay kami ta ili nga pagdayaw niko. May kunay kami ta paggid namin ta ubohog mo. Anavukatan mo Lord pangalimpawa mi pangumprende mi Lord. Tapian na iubohog mo Lord God ira to mga ginang ay malimpawa mi afu ana may apply mi Lord nakagagaw nga pagtulay mi masingang Lord God ta nangwa mi Lord afu ira. Mabalo Lord God ana irolwan na kami afu nga kanayong mulang ta futo mi nono mi iaya ana pagkaraga Lord na maserbi niko dan na kami to futo to sigaparang Lord afu nga tumutun Lord God afu tang ikaw bendisyon nga po nga aming afu ipartes na pagdayaw marayaw ka Lord tayo nga aming dasal mi pangalan ni Apo ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Alok tanda iti Bibliata iti awit 121. Nalegat ang mana kung ikagin na yapo. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Saklolo saan man manggagaling. Ang hangad ko tulong kay Yahweh magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya di matutulog ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Laging nasa piling upang magsanggalan. Di ka baano sa init ng araw at kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat. Saan man naroon ika'y iingatan. Di ka maano kahit kailan. Amen. Pwede na tayong umupo. Diyos ta fugag itang ngamin, waragi ira. Kansyon na tampo ikurug na matotolay ti afutam. Hindi ko kayang
pagsubok man o kapipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Marayaw iya po, patuloy tampo iyakan siya ng walang ira. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Maaari po tayong tumayo sa pagpapatuloy po sa pag-awit sa ating Panginoon. Pagdiroon ng kapayapaan, ang
talirong na payamu. Ulitan tampo. Talirong na payamu ay matagunga, awan kong mas mabigat. Yung talirong na payamu, malera ko iayamu, takira pa ko'y kapomo, maginata ka, magayayaga. Talirong na payamu, talirong na payamu ay matagunga, awan kong mas mabiyak nga eko pa dyan na. Yung talirong na payamu, malera ko iayamu, takira pa ko'y kapomo, maginata ka, magayayaga. Talirong na payamu, yung talirong na payamu. Yes, Lord God. Puro gamarayaw ka, Lord God. Ta life na katagitatay ni kami, Ama. Lord, mabalo kami, Lord God. Tani lamang ipadagpunan, Lord God. Mas ganito problema, Lord God. Ay kung higtan na kami kanayang, Lord God, tumagpatuloy, Lord, tumaserbi ikaw, Ama. Lord, mangurog kami, Ama. Tapos ikaw ikurog, ano matotola ito, Diyos mi. Ito kahulog mi, Lord God, at tekno ka. Lord, marayaw ka, Ama. I-bless mo po Yahweh, Lord God. Nga matpatarad dahil mi, Lord God. Ano pa rin akong Lord. Tudanari nga kansyong ira, Lord God, ay nakadekmahan na tatronom. Lord, kukang ngamin, ikatan lang ang tudayaw, honor ang nakikakwa. Marayaw ka, Lord God. Ipopotang po iya po, radyo. Sa ngayon po ay i-welcome tang po ikatagitate.
Ipapotang po ni Yafu, Rabi Ira. Kaya i-welcome po danari first time to Umaytawe, waya na po managdag. Danari first time po to Umaytawe. Amen. Praise God. Dasaltam to, ano lang to, yawe first and last to attend no Tawetan Church. So, sa ngawe po, sini po, Maya umimadayaw po tayo Yafu. Sini po Maya ito mangi-share ta goodness na Yafu ta life na. Diyos ta fugag tanitang aming waragi ira ana karaka. Ito idadayaw Yafu ta piana nga kanayon ta patuloy mi ta proteksyon na pangyawa na to sikang ana makasato gawa-gawayan ana dayo ako Yafu ta naka-attend kami nguri ta kagabi ta fellowship ta Reina Mercedes magbalo ta Yafu ta pangirollo na takatag gitaday ni kami maski no mariga dalang magurang may nani pa mabuluntorya mi nga nakangay mabalo ta Diyos ta imula na ta puto nakatagitad day ipangbigta to kanayon nga umay takon na rito patarad day ta tarin itang mas tudwang na Yafu ta fellowship thank you ta protection na katagitad day tanditang aming minay marayaw i Diyos ana welcome taga Ilagan ira padi pastor nga pastor nga Ricky Marcangco sa kasi pastor nga Edwin Kabakkan ang tangaming nga inay irate welcome kamo maraya-rayaw Yafu. Dadayo ko pagabalo Yafu magimat tamak ko itaday to kahulutang o wagitang to na support iga iniyawa na kagabi to para ta bass guitar marayaw Yafu ta pangyosana tatan nisa ikaikulo nisa Yafu makuatan nisa mangitoli ng aming tan nisa yari nga iyawa na to para ta church para patulan na Yafu may nga nabuyakan, ingagan na mo na mabangan na Yafu yari. Praise God. Amen. Marayaw Yafu. Sinipaga po Imaya umimadayaw po tayo Yafu. Gapaga po. So, naawandang po ay ginatang labi ita day to kansyong nagay na mensahe. Popota po Yafu ta. Diyos po ta fugag kanitang ngaming. Ito pong kanta is saying na we are already set free through sa work ni Jesus sa cross. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa to meditate this song as I sing it, or you can join me po kung alam niyo po yung kanta. Here I surrender, lay down every
Apo. Hello, hello. Diyos na fugag uli. Karayaw iyafo ta kigdatam sa ngoye. Para ta second service. Ta nagkagafo ta tangkul. Mas blessed nagkagafo ta tangkul kasi pamito at tagin nang mensahe. Mamidwa ira mabatog. Nakakurugan na magiganiparan na Diyos para takatagitagday. May inihanda po ang Panginoon para sa atin. Kaya 2 beses man nating pakinggan ang mensahe sa hapong ito. Kaninang umaga, actually, ang isa, pangalawa ngayon, ay sinisiguro ko na may inilaang pagpapala o biyaya ang Diyos para sa atin. So, inaanyayahan ko kayong tumayo para bigyang galang natin ang pagkakabasa ng banal na kasulatan. Sa 1 Peter pa rin tayo, chapter 2. First Peter, chapter 2. Basahin natin ang verses 11 hanggang sa verse 25. Ganito ang nakasulat. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong nabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo, tigalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung umatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga
ng inyong mga kaluluwa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na patuloy naming sinasamba at tinadakila sa mga oras na ito, hindi po kami magsasawa, Panginoon, to praise and glorify your name, sapagkat ito lamang ang nararapat na ibigay namin sa iyo na aming Panginoon. Ito ang rason kung bakit tinawag at pinili mo kami na maging iyong mga anak, upang sa ganon, sa pamamagitan ng iyong dakilang awa, makapagpupuri kami sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin na padalisayin mo ang aming mga puso upang ito ay maging malinis na sisidlan ng mga biyaya at pagpapala na mula sa iyong mga salita. Hinihiling ko, Panginoon, na lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, na siya ang mangunguna sa bawat isa sa amin, sa akin na iyong abang lingkod na magpapahayag ng mensahe ng iyong mga salita, at sa mga kapatiran na makikinig at tatanggap sa pagpapala ng iyong mga turo. Nawa, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na maituon namin ang aming buong puso, buong lakas, buong kaluluwa sa pakikinig lamang sa iyo na aming Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ay maibigay namin ang nararapat na papuri at pagdakila sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po yun po. Katulad ng sabi ko kaninang umaga, dun sa tangkol, sa mga kapatiran na kinig doon. Ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin ngayon, mga taga Maranao, at si Sister Feli, kasi hindi pa niya narinig itong mensahe kaninang umaga. Welcome nga po pala kayong mga kapatiran na galing pa sa Alingigan, basta sa Ilagan, pati si Papa ni Pastor Aris, sa Gamu siya galing. Welcome po kayo. Taos puso namin kayong tinatanggap dito sa Maranao Church, sa Grace Bible Church, Maranao. Hindi lang ito ang umpisa at huli na pagpupuri natin sa Diyos na makasama kayo pagkus ay magtutuloy-tuloy tayo sa kanyang pangunguna at sa kanyang enablement. So, ang mensahe sa hapong ito para sa atin ay ang matagumpay na pamumuhay Kristiyano sa gitna ng iba't ibang kahirapan sa buhay. No? Living victoriously in the midst of hostility. Sabi ko kaninang umaga, iba-iba ang sukatan. Kasi kahit pa mga Kristiyano, there are different groups of Christians na iba-iba ang kanilang sukatan sa matatawag na matagumpay na pamumuhay Kristiyano, victorious Christian life. Ang iba, sinusukat nila ang victorious life ng isang Kristiyano ayon sa mga material na bagay na natatanggap niya o na napapasa kanya. Ngunit, ang gusto kong linawin sa bawat isa sa atin, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay yung nabubuhay ka na nararanasan mo ang kaganapan ng buhay Kristiyano sa pagsunod mo at fulfilling the will of God sa buhay mo. Yung nabibigyan mo palagi ng karangalan ng Diyos. Yan ang sentro ng tinatawag nating victorious Christian life. Yung katulad nga sabi ko ng sinabi ni John Piper, na God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Yung naipapakita natin na wala tayong ibang kaganapan ng buhay kundi yung mabigyan natin ng karangalan ng Diyos. That should be
the most satisfying experience for us that gives the highest glory to our God. Yun ang tunay na matagumpay na pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi nasusukat sa dami ng ari-arian mo, sa dami ng pera, o taas ng edukasyong inabot mo, o dami ng awards na natanggap mo. Bagkus, if you find fulfillment of life in the Lord, and He is truly glorified, kapag tunay na napaparangalan ng Diyos sa buhay natin, yan ang matatawag na victorious na buhay Kristiyano. Napakarami actually, no, na maraming even Christians na they are offering, nag-o-offer sila ng strategy, specific strategy kung papaano makagawa ng something different sa kultura natin that is being collapsing every now and then. Kasi napapansin natin, ang kultura natin ay pabulusok, no? Katulad ng nangyari sa US. Dati, napaka-active nilang Christian country, no? Ngunit, dumating ang panahon na nag-shift. Ngayon, isinasantabi na nila ang Biblia at bibigyan daw nila ang science ng pagkakataon na siyang manguna sa kanilang pamumuhay. Nagkaroon ng tinatawag doon na sexual revolution. Kung kaya nga, aprobado sa kanila ang abortion at ilang mga sanggol na hindi pa ipinapanganak ang pinapatay nila taon-taon because of that. Nagkaroon din ng tinatawag na homosexual revolution sa kanila. Kaya nga sila ang pasimuno ng LGBTQ+ campaign. Makikita nyo kapag merong preacher sa daan doon, kung minsan dumadaan yung mga LGBTQ, sinasaktan pa yung preacher sa daan. Bakit nangyayari yon? Because the culture is collapsing. At napapansin din natin na ganyan ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Kasi usually, ang impluensya ng Western country ay nadadala dito. Hindi natin namamalayan at hindi natin napipigilan na yan ang nangyayari. Imagine mo, magdafo ng Western country, iagap ng Manila, yuri ka pa'y malalabbe, magdafo ng Manila, o may na probinsya ay namang idala. Kahit nga sa uso-uso ng mga damit, maalala ko nung kabataan namin, sindi mapauso to si sinong ina to bagutan ka, yung maggagafot ang Manila. Yung mga galing sa Manila, uwi ng probinsya. Kung tignan mo yung suot nila, maya-maya, influensyado na yung mga kabataan sa probinsya, ginagaya nila. Nakakatuwa ng isipin, ano? Nung bata kami, dahil sa kahirapan, uso tagay, magtursito pantalong, no napisil, pag napunit noon, sinusulsihan, no? O kaya pag binibilan ka ng nanay mo ng pantalon, yun may piga, may lupi-labi, tapeno pang taluragong, so ano na bitin ka na, o tatakad dari lupi na. Di ba? So, pero ngayon, gastuan na to, ikapintay ng pantalong. Di ba? Binibili nila yung dating sinira, kaya nga ang mga Chinese people, obserbahan nila yon. Sinasadya na nilang ginugupit yung mga tela dahil alam nila bibilin ng tao dahil sa uso. Totoo naman, di ba? Pero hindi ko iniinsulto po yung may punit ang pantalon sa inyo kung meron man pamakoman. Pero pinapaliwanag ko lang po kung anong nangyayari sa kultura natin. And some Christians, most people, para sa mga tao, ay may mga nagte-take ng alternative means. Halimbawa, isang Kristiyano gustong magkandidato sa election, manalo bilang presidente, ninanais nila. They want to take an active role in changing the laws of the land para mabago daw yung batas at magtalaga ng mga bagong tao sa mga posisyon in power para maka-impluensya sila
Sa palagay nila, yon ang magpapaganda sa kultura natin. No? Yon ang ginagawa ng iba na tutulong sila upang masuportahan na maibalik ang biblical standard ng moralidad ng society. Ngunit, anuman ang gawin ng tao, no? Anumang batas ang gawin ng tao, hindi mababago ng batas na yan ang korap na kalagayan ng puso ng tao. It will only be a futile effort. No? Walang batas na pwedeng mag-penetrate sa heart ng tao upang baguhin yan. The corrupt, deceitful, desperately sick na kalagayan ng puso ng tao dahil sa kasalanan ayon kay Prophet Jeremiah. Nakasulat yan sa Jeremiah 17:9. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. O sa ibang translation, it's beyond cure. Who can understand? No, it's beyond cure. Ibig sabihin, walang remedyo sa kaparaanan ng tao na pwedeng baguhin ang kalagayan ng puso ng unrepentant soul, kundi ang kapangyarihan ng Diyos lamang. So ngayon, kung ganon, napapansin natin, tayong mga Kristiyano, napapansin natin na ang effort to run in the politics, hindi ko sinasabing masama lahat ito, no? To occupy high position sa government para mapaganda ang takbo ng ahensya, maganda yan. Okay yan. May alam nga akong isang ahensya sa CLSU, sa Erie doon. Ang kanilang boss ay Christian. So, kinukwento ng mga empleyado na napakaganda ng pamamalakad niya. Maganda yon, that's okay, no? Maganda yun, nabebenepisyohan ng mga empleyado. Ngunit, ang sinasabi ko lang ay even that, no? That would not be enough, hindi po sapat upang i-cure ang deceitful heart ng isang makasalanan kung hindi ang power lang ng Ebanghelyo. Ngayon, ipinapaliwanag ko ito sapagkat bago ako pupunta sa 3 points na gusto kong ibahagi, ay para maging maliwanag sa atin ang description ng Biblia sa kalagayan ng tao upang tayong mga Kristiyano ay mag-focus lang sa tamang solusyon na dadalhin natin sa mga tao upang sa ganon ay, kasi hindi naman natin kayang baguhin ang itinakda ng Diyos na pangyayari dito sa ibabaw ng mundo. That is out of our control. Ang pwede lang natin gawin, sundin ang kalooban ng Diyos to proclaim the only solution na ang Diyos lang ang magpo-provide sa desperate need ng tao upang siya'y mabago. Walang iba kundi ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ano bang kalagayan ng tao? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 7, the mindset on the flesh is hostile toward God. Ang pag-iisip, no, ang kondisyon ng laman ay hostile o laban sa Diyos. For it does not subject itself to the law of God. Hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. For it is not even able to do so. At wala siyang kakayahang gawin talaga yon. Bakit? Dahil sa impluensya ng kasalanan na nananalaytay sa kalooban natin. And the only cure for that, ang makakagamot lang yan, ay walang iba kundi ang power ng gospel. So, tayong mga Kristiyano, hindi natin maiiwasan ang kahirapan
dito sa ibabaw ng lupa. Sabi nga ni Sheila kanina, nung pagkatapos ng pagkanta, ani lamang arubangan mi to sigariga. Di ba? Totoo yan. Lahat tayo hindi exempted yan. Hindi exempted. Kahit na ikaw pang pinakamayaman, meron at meron kang haharaping problema dito sa buhay. Mayroon at meron. Hindi mo matatakasan yan. Sapagkat, yan nga ang nangyari. Di ba? Sabi ko kaninang umaga, nung nagkasala si Adan, pati ang lupa ay kasama sa isinumpa ng Diyos na hindi na siya magpo-produce ng pagkain libre para sa kanya. Kundi ang sabi ng Diyos, mamega po sa ngawe, lukang mo aradong idavung, ay awang to kanam mo. Oh. Kasi dati, kumpleto di ba? Nung nasa Garden of Eden sila, pipitas lang sila ng bunga ng gusto nilang kainin. Pinapatubo ng Diyos kusa yung mga tanim. Oh. Pero nung pumasok ang kasalanan, even this land, this earth that we live in, dito sa mundong kung saan tayo nakatira ngayon, ay bahagi ng pagsusumpa ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya may kahirapan. Bakit may kakulangan? Dahil sa kasalanan. Bakit may pag-aaway? Bakit may hindi pagkakaunawaan? Dahil sa kasalanan. Lahat yan dahil sa kasalanan. Walang ibang rason kung bakit nagkaganito ang buhay natin. At hindi na natin pwedeng i-rewind, di ba? Wala na tayong pwedeng magawa. Ang gagawin lang natin, to live a victorious Christian life, ito ang sinasabi ng sulat ni Apostol Pedro. Kailangan bilang Kristiyano, alam natin na ganito nga ang setup ng buhay. Kailangan nating mamuhay na hindi nawawalan ng pag-asa. Yun ang una. No? That's the first point. We need to live victoriously without losing hope. Ariyan na dapat mawawang na igdanamatang. Bakit? Ang hope natin, ang pag-asa natin, ay hindi nakatuon, it is not grounded sa mga bagay na nakikita natin sa kasalukuyan, sapagkat sinasabi ng Biblia na ang lahat ng naririto na nakikita natin o hindi man natin nakikita, yan ay masusunog pagdating ng paghuhukom. Sa 2 Peter chapter 3 verse 7, nakasulat dito, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Sa verse 10, sabi pa, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At sa ibang manuskrito, hindi lang mawawala ang ginamit, kundi matutupok. Sa iba na may malalantad na tupok. Masusunog, ibig sabihin. So, kung ganon, bilang Kristiyano, dahil alam natin, tinuturo ng salita ng Diyos na yan ang mangyayari, huwag nating ilagay ang ating pag-asa sa mga bagay na naririto. Matutupok lahat. Pagkitanag kinaghitatangkol, natataipeng iidanamang tagganlog tumagbaling sa ngauto avu. No? Huwag mong ilagay yung pag-asa mo sa mga bagay na magiging abo sa huli. Ganon din sa mga namamahala sa atin, sa mga human leaders. Although we are commanded to obey and respect them. Ang sabi dito sa binasa natin sa 1 Peter chapter 2 na ito, no? Anong sabi kanina sa nabasa natin? Igalang ninyo ang lahat ng tao at hindi lang yon. Itong sabi sa verse 13.
Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Yan ang bilin ng Biblia, no? Igagalang natin sila, susundin natin sila, magpapasakop tayo sa kanila, ngunit huwag nating ilagay ang buong pag-asa natin sa kanila. Kasi, pareho lang tayo na nagkukulang. They are not perfect beings. Ang sabi nga ng Biblia, lahat nagkasala, lahat nagkulang. No one is good, no one is perfect. Eh bakit mo itatalaga yung pag-asa mo sa katulad mo na imperfect? Dapat, kung gusto nating umasa, no ipayitang iidanamatang, taritatagday lamang, to kaawang lugar to pagkurangan na. Yung tunay na ganap at ang pag-asa natin na yan ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Siya lang ang pag-asa natin dahil siya lang ang hindi magkukulang. At ang sabi pa niya sa 1 Peter 5 verse 10, ganito ang nakasulat, gusto kong basahin. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Yan ang gagawin ng Diyos para sa atin. Siya ang magpapaganap sa atin, ano? Magbibigay sa inyo ng kaganapan. Ano ba kaganapan? Sa English, perfection. So, siya ang dahilan upang tayo ay maging perfect. Dahil kung hindi tayo magiging perfect, we can never share sa glory ni Christ. Yun ang goal ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Hindi tayo makakabahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kung hindi tayo magiging ganap. At ang pagiging ganap natin ay hindi mangyayari sa sarili nating kaparaanan o sarili nating kakayahan o sa sino mang taong tutulong sa atin sapagkat sila man ay hindi din ganap katulad natin. Ang nag-iisa lang na magpapaganap sa atin o kaya magiging perpekto, magbibigay ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob hanggang sa umabot tayo sa punto na tayo ay makikibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo ay ang Diyos lamang. Kaya nga, siya lang dapat ang pag-asa natin. Sa Kanya lang natin ituon ang buong pag-asa natin. Amen. Napakaraming programa ng gobyerno. Diba? Actually, nung mga school days namin, high school, college ako, maalala ko, nagkaroon kami ng discussion about dito sa, siyempre, during our time, mainit ang discussion noon, Marcos Aquino. Kasi pinatalsik si Marcos noon. Ang sabi ng mga tao noon, lalo yung nakakatanda sa amin, kaya talaga tumanguli yung mundo. Kung gusto daw nating mabago ang kalagayan ng mundo, dapat matelabi ng aming tolay. Tapos pagbuto generasyon tumeya na. Yun ang sabi nila. Agree ba kayo doon? Nangyari na yun Ginawa na ng Diyos nung panahon ni Noah, di ba? Ilang tao lang ang itinira ng Diyos, 8. Namatay lahat. Ngunit, nung muling dumami ang tao, nabura ba ang kasalanan? Hindi. Yan tumaskino ni kagiddato, patayan mo labi naming madagong generasyon, nagasoy ko, hindi pa din mawawala ang impluensya ng kasalanan hanggat hindi Diyos ang siyang gumagawa ng healing
sa puso ng taong makasalanan. So, kaya siya lang ang pag-asa natin. Amen. Yun ang totoo. Sa Kanya lang tayo umasa. So ngayon, pangalawang point na gusto kong ibahagi. Ang matagumpay na buhay Kristiyano ay dapat hindi nawawalan ng pag-asa. Pangalawa, hindi siya dapat nagiging bitter sa buhay. Kana dapat magaburido tapat tolay. Oh. Sa verses 21 to 23 nang binasa natin 1 Peter 2, anong sabi doon? Anong sabi? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Kalahin mo yun, bahagi pala ng pagkatawag sa atin ng Diyos ang pagtitiis ng hirap. It is a divine design. Tapos, ang sabi, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatoy. Si Jesus imodelo, siya ang example. Siya ang tutularan natin, siya ang dapat na pamarisan natin sa matagumpay na buhay Kristiyano. Kailanman, kahit anong ginawa nila sa Kanya, anong sabi ng Biblia, hindi siya gumanti. Sitang, anong tendency natin? Kapag nasaktan tayo, tasingo, mga Pag nasaktan tayo, ang tendency natin, gusto nating bumawi. Ngunit, ano ang sabi ng Biblia? Kailangan, huwag tayong maging bitter. Huwag tayong maging bitter kasi bahagi pala talagang ang sabi sa binasa natin ay ang pagtitis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat mismong ang Panginoong Yesus ay nagbata ng hirap. Nung siya ay naging katulad natin, no? Bumaba siya sa langit, bagamat Diyos, hindi niya binilang ang kanyang pagka-Diyos. At nagbata siya ng hirap. Kung ang Panginoon natin ay nagbata ng hirap, huwag nating asahan na tayo ay ma-exempt sa hirap. So ngayon ang tanong lang, ang sabi ko kaninang umaga dun sa tangkol, ano ngayon ang virtue ng suffering na ito na ipinapahintulot ng Diyos na danasin natin? Meron ba tayong mapapala? Gabay pa makapyanat tang taweta sigariga tupat talay bagatang. May pakinabang ba tayo? So, yun ang ipinaliwanag ko na itong kahirapan, pagtitiis ng hirap, ay ginagamit ng Diyos para sa mananampalataya sa ating buhay upang sa ganon, diyan masusubok ang kalidad ng ating pananampalataya. Diyan mapapatunayan, it will be tested and proven kung paano tayo totoong nananampalataya sa ating Panginoon. Sa kahirapan natin natututunan ang magdepende lamang sa lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan natin ang anumang hinaharap natin. It's never our own strength na tayo magre-rely, katulad ng sabi ni Apostol Pablo, when I am weak, then I am strong. Bakit? Sapagkat nagdidepende siya sa lakas na binibigay sa kanya ng Panginoon. Sa panahon ng kahirapan, diyan din ipinapakita ng Diyos ang walang kakulangang provision niya sa ating pangangailangan. Lalong-lalo na sa pagkakaroon ng kapayapaan despite the different turmoils of life. Kasi kung minsan, nagiging fleeting ang kapayapaan. Awan to imapotang no egay patalay bagatang to problema. Mitang ka mo makakatrug, at ganono mo, di ba? Oh. Ikarwang nagre-resort pa nga sa pag-take ng sleeping pills para lang makatulog.
That's the reality of life. That's the reality. Ngunit para sa isang Kristiyano, upang maging matagumpay ang kanyang pamumuhay, dapat meron siyang tamang pananaw sa buhay, sa nangyayari sa buhay, because God has great purposes in our suffering. At ang reminder ni Peter para sa atin ay temporary lang naman yan. It's only temporary. Kaya nga, ang sabi niya, after you have suffered for a little while, doon sa 1 Peter 5:10 kanina, panandalian lang. Pagkatapos nyong maghirap ng pansamantala, ay anong gagawin ng Diyos sa atin? Ibibigay niya sa atin ang pagiging ganap. He will perfect you in preparation to share in His glory sa pamamagitan ni Kristo. So yan, dapat huwag tayong maging bitter. Kamu magaburido, kagita na kinagita umma. Kasi nung magaburido ka, sa kakarwang, pati ikitaw no, si po, barag mo ikitaw, barag mo manu, kari. Oh. Yamarake, no, pati sa atawang pagaburidoan mo. Yari, mariga. Besi mo ba kunaryo naman? Sa kakarwang katanga baling pagaburidoan mo. Kasi ka, pamaban mo magaburido, ikafulo ng balay. Okay, no, observa? Nagatanda ito magaburido, isip po na namin, nagatalago. Fusto, ano, fusto? Diba? Pag may isang aburido sa loob ng bahay, nadadamay lahat. Nadadamay. Nata, ale, ganda, no sinmi ko, ito bag, isa. Sige, kurebang mo. Diba? Kurebang mo. Hindi ko naman nagkana gusto. Kasi mo, pati planggana. Ngunit, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay hindi siya nagiging bitter sa life, bagkus siya ay nagiging better. Sapagkat yan ang hangarin ng Diyos. Bakit na tayo pinapadanas ng iba't ibang kahirapan? Katulad ng isang ginto, natatanggal ang mga impurities niya kapag dumadaan sa apoy. At ganun din tayo. Yung fiery trial na sinasabi ng Biblia, kagitana afi, no idalam mo'y gold, malatto nga, mingyari maritana, malawang ikapuro na. Yan ang hangarin ng Diyos sa atin. We become better. Better each day. Better and better hanggang ma-attain natin ang perfection in Christ na siya lang magbibigay sa atin. At ang pangatlo, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay pipiliin niya to continually trust God always. Pipiliin niya na patuloy siyang magtitiwala sa Diyos. Yan ang matagumpay na buhay Kristiyano. Ang sabi sa verse 23 kanina na binasa natin, sa huling bahagi ng verse 23, itong 1 Peter 2, ay ganito. Ginamit niya ang Panginoong Yesus bilang halimbawa para sa atin. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Yung nabasa nating version kaninang umaga, ipinagkatiwala niya. Diba? Ganun, kasi ibang version yung binasa mo kaninang umaga. Ibig sabihin, may buong pagtitiwala. Ang isang Kristiyano, hindi siya titigil na patuloy na magtiwala sa Diyos. Sapagkat alam niya na ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan ay kailanman hindi magkukulang at ang Diyos na nangako sa atin ay tapat magpakailanman. So, magulo na nga ang mundo. Yung iba, ina-attempt nilang ayusin. They want to occupy positions in politics, in different offices, sa iba't ibang mga opisina. Ang hangarin ng isang tunay na Kristiyano na makapamuhay ng matagumpay ay kailangang huwag na niyang hayaang maging bahagi pa siya ng problema ng society. Huwag ka nang dumagdag pa. Diba? Yun dapat ang hangarin mo. Kasi napakaiksi na nga ng buhay natin dito sa ibabaw ng mundo.
Bakit mo pagugugulin ng buhay na yan, ang pagkakataon na yan, upang mag-contribute ka pa sa disruption and rebellion sa society na ito? Wag ka nang dumagdag pa. Ari, nagitanakit ko ta umma. Kamu na ufukang i-oras mo ta pagkitake mo ta tolay. Kamu na alegang ilistang imarake ito kinuha na tolay tanni ko. No, ipekta kalendaryo. Inenga nguri ka ni ko, nagit ko nga to gaggal na kada ipek ka uno. Tapos ilistang may kadwa. Inenga uri nagkatuto sardinas, iserrada tienda dos. Wag mo nang bilangin, di ba? Kasi ang sabi ng Biblia, ang tunay na pag-ibig na dakila na galing sa Diyos, it doesn't keep record of wrongs. Ang matagumpay na buhay Kristiyano, hindi siya nagtatanim ng galit sa puso niya. Kasi may freedom in Christ, di ba? Sabi ng kanta ni Ami kanina, we have been freed in Christ. Meron na tayong totoong kalayaan sa pamamagitan ni Kristo. Huwag na tayong magpaalipin pang muli. Sa kasamaan, yan nga ang hiling ni Pedro. Sa verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Ang goal natin na mamuhay ng karapat-dapat para sa Panginoon ay maiimpluwensyahan natin even ang mga hindi mananampalataya na purihin nila ang Diyos. Kailangan ang focus natin ay mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. By God's design, yan dapat ang pagtuunan natin ng ating pamumuhay. Hindi yung kailangan sabihin natin sa ating mga sarili ang katotohanan na hindi natin lubos maunawaan kung ano ang nais i-accomplish ng Diyos through our suffering and trials. Wala tayong choice but to trust in His sovereignty. Katulad ng sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Anong sabi niya doon? Gusto kong basahin sa Tagalog. Ecclesiastes, mga ngaral, chapter 3, verse 11. Ganito ang advice ni Solomon bilang isang taong namuhay sa ibabaw ng mundo na binigyan ng Diyos ng kakaibang katalinuhan. Chapter 3, verse 11, ang sabi niya, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Huwag na nating pagurin ang ating sarili na pilitin nating unawain ang lahat ng bagay na nangyayari sapagkat hindi natin kaya. Intindihin natin at tanggapin natin na may mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos na mangyari na wala sa kontrol natin. Ang kailangan lang nating gawin ay magtiwala, patuloy na magtiwala sa Diyos, sa Kanyang walang kakulangang kaalaman. Because God is all-knowing. He is all-powerful. Alam niya ang nangyayari sa lahat. Everything na nangyayari, it is under His control. Kung kaya't ang kailangan lang natin ay patuloy na magtiwala sa ating makapangyarihang Diyos. Amen. So, yan ang maganda, no? Isipin natin, ang sabi naman ni James sa
chapter 4, verse 14 ng kanyang sulat. Ang buhay naman natin parang ano lang, parang vapor. Kita na allag lamang. Diba naman luto ka tuwing na figure, allag na dun eh. Lumaluwag na na. Diba? Anong tawag dun sa Tagalog? Yung lumalabas na steam. Eh, sandali lang, makita mo, di ba? Sa Tagalog niya. Singaw, yung singaw. Makikita mo, sandali lang, tapos wala na. Ganun ang paghahalin tulad ni Santiago sa buhay natin. It appears for a little while and then vanishes away. Kung yung buhay nga natin dito ay may hangganan, how much more sa mga paghihirap? May hangganan yan. Hindi panghabang buhay. Merong mas magandang lugar na inihanda ang Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Kristo. So, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mabuhay tayo ng matagumpay, tandaan natin, it is not our calling to fix this world. Hindi yan ang responsibility, hindi natin kaya yan. No? We cannot fix this world. It is reserved for destruction. It is reserved nga maurang to amin. God will deal with the corruption and chaos of sin in His own timing. Ang Diyos ang nakakaalam. Ang gawin lang natin, mamuhay tayo ng matagumpay sa pamamagitan ng patuloy tayong umasa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Let's not become bitter, but let's strive to become better sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. At ang pangatlo, piliin natin to continually trust God always. Siya lang ang walang pagkukulang. So tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin at sa patuloy na conviction na binibigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang sa ganon ay hahangarin namin, Panginoon, ang patuloy na magpasakop sa iyo na ikaw ang hinahangad naming manguna sa buhay namin. Guide us always, protect us always, provide for us always upang kami ay makapamuhay ng matagumpay sa Christian life namin, Panginoon. Tagumpay na ang hinahangad namin ay mabigyan ka ng kataas-taasang papuri, kataas-taasang karangalan, Panginoon. If we fail to give glory to you, we fail. Kaya kailangan ka namin, kailangan namin ng tulong mo. Nawa, Panginoon, ay itanim mo ang mensaheng ito sa puso ng bawat isa sa amin upang maisabuhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marajaw yaku ta silito ni teman na yaku. Datang di maskan na popo ya. Nama kumpang kita tadi satu. Ako joga na ba taru bago na nakukumag. Mamay kami amani ko mga balabalo ta sinudwan na kami mana ama ta. Truta obo na. Bless mo mga kakutu, katagidad ay mensahe ito kagin namin, tignan ko na masiyang ama, ta aktualay ni ako, magbalabalo ko ni ama, ta kunto nga patara din ni ama, tignan ko na rin, gayawa milotan ni kau, ikatanaan ito dahil kung mabalaw ka pa ama, ta-blessing ka ama to nagkabuha ama, tanda ka. Rekondusin mo ama. Yung nga di, agatan di kami ay nagkabuha ama.
So mana ama tiempo nito may taglong ama tumabong at mabagong alawat ang ama ang bendisyon ang buhay. Mabalo ama yung idasal talaga na iyang kong Jesus. Amen.
Idawag ko ito manatag ito. Magkumag ito, tayo sila ito kasi. Yafo mi nga makapangawas sa nganin. Kuruga mapalabalo on manafo ta ito dumana sa ngabi nga fogag nga vuvog mafu tuyo ay patolay ami afu. Yo ay mamasikang tani kami. Yo ay manudutan ni kami, tumatuloy kami to mapangyawa, to dayaw, mangyawa, to unor tani ko. To si kami nga binilyam mo, si kami nga iniddo mo ako. Si kami nga pinapali mo to anak mo ako, ay kanayong to matras tani ko ako. Tangaming to planom tapatuloy mi ako. Ay kanayong tumarilong kami ako, tapaya mo ako. Mapalabalo Lord, may gafot promesa mo ako, yatong mamasikang tani kami. Kani Lord, to animan, ipatalebara na katagitati tani kami ako. Amo ako, imayan na futumi. Amo ako, imayan na nolo mi ako. Kani katagitati sa kami sa mga mafugag ako. Ay ufuna mo Lord, to malagpasan po namin po Lord ang lahat ng mga pagsubok namin sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na gumagabay po sa amin. Sa lahat ng aming mga decisions, sa lahat ng aming mga pagpili, Panginoon, alam po namin Lord, na andyan ka na gumagabay sa amin po Lord. At salamat Lord sapagkat sa samahan po na ito, kami po ay pinagbuklod-buklod mo Panginoon sa katotohanan ng iyong mga salita, sa dakilang pag-ibig mo po sa aming Panginoon, ay kami po ay patuloy na naglilingkod, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyong pangalan po, Lord. At salamat, Lord, sapagkat sa church po dito sa Maranao, alam po, Panginoon, na ito po ay lalago, Panginoon. Ikaw po, sapagkat ikaw po ang siyang nagtayo sa church po na ito, Panginoon. Ginagamit po lang po ang bawat isa sa amin upang sa Lord ay maiparating po ang iyong mga salita sa bawat tao na mga kailangan at malaman po nila ang katotohanan ng buhay. At Lord, ingatan mo po kami, Lord, sa isang linggo na naman na ibibigay mo po sa amin kung paano po kami iningatan sa nakalipas na linggo. Amin pong ipinagkakatiwala po, Lord, ang isang linggo na punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kagalakan, sapagkat ikaw po ang siyang aming kalakasan. Purihin at dakilain na iyong pangalan at ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.